Wala, sa kakapicture ko ng pamangkin ko dito. Pati ba naman ito, di natamay nyo. Tabingin na, oh. Malaki ang umupo rito. Grabe, oh. Ito, malaki. Lord, nagalayin niya ako sa inyo eh. Ang dami na niya, picture-picture dito. Wala na ngayon. Hindi nakukuha sa ganun-ganun yan, guys. Pag sasabihin ko sa inyo, hindi nakukuha. Ay, naku Lord. Marami kayong pagdaraanan pa. O yan, katulad yan, nurture. Pag sinabing nurture, gaalaga. How do you nurture plants? Hindi, pagtanim mo, bukas, okay na siya, bubunga. Di ba ang gagawin mo? Titiligan mo pa yan. Di ba? Yes. Every time, titignan mo kung may mga damo-damo. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Baka mukhang damo na, tanggalin mo na yan. Ibig sabihin, negative na yan. Tingnan mo yung mga kahab mo. Pag araw-araw pa-negative yung mo tawag sa bibig yan, damo yan. Totoo! Patayin. Na, yun, patayin mo na yan. Peter, ano? Patayin mo na! Yung damo! Yung damo! Papatay, bulutin mo lang. Yan, bakit? Paaraw mo, fertilizer din Yung yan. damo po! Oo. Si Ate Peter talaga, patayin mo na. Patayin mo na. Totoo naman yun. Alam bakit? Sa ayaw sa gusto mo, it will affect you. People who speak every day negative things, it will affect you. Pag bibigyan nyo sila ng oras, hindi mo alam, after a few weeks, after a few months, kasama ka na nila. Kasi bakit? Yung battleground dito eh. Tama. Utak eh, di ba? Nagpupulong sa'yo, oh, hindi maganda yung lumal, quit na tayo. Ganyan. Ito naman, wag, maniwala ka sa pangarap mo. Naglalaban dito. Di ba? Kaya pag hindi mo yung nagtapagtagumpayan, one day, ano ka na? Buwan ka na. Buwan ka na. Sino ba mostly ang bibigyan mo ng time? Yung positive things o yung negative things? Kahit sabihin mo sa akin yan, wala akong pakialam. Madaling sabihin yan eh. Sabihin mo yan sa sarili mo. How will you nurture your mind? Kumbaga sa halaman, di ba? Paarawan mo yan, di ba? Kung may mga iba, magkakaiba kasi ang halaman. Meron yung kailangan ng pure sunlight. Meron yung hindi kailangan, huwag mong masyadong paarawan. Kasi baka ikamatay niyan. Gets nyo? Yes. Alam ko yan kasi ako ay isang tao dito. Basta mahilig ako sa halaman. Kaya lahat yan pinagaran, ha? Magsasaka daw, sige na. Ayun, no? You have to nurture your mind. Ibig sabihin, mag-ingat ka kung papasok mo rito. Gets nyo? Everyday yan. Ano ang pinapasok mo rito sa mind mo? Battleground. Negative, positive. Uy. Positive. Yung iba, pag nakikita ko yung mga mukha, hindi mo magsalita eh. Kasi alam ko yung ano nila, kalagayan nila, alam ko. Yun yung advantage ko kasi nakakasalamuha ko yung iba, di ba? Kapi-kapi tayo. Ako yung isang trainer na mga kaibigan nyo, mga kaupuan nyo, kapi-kapi tayo, top mates tayo. Tumatawa. Totoo yun. Kasi pag hindi mo ginagawa yan, malungkot buhay mo. Life on earth, may kailangan mo i-enjoy. Huwag mo i-deprive ang sarili mo na focus kang pangarap. Hindi naman ganoon, i-balance mo buhay mo. There are times mag-enjoy ka rin. Tatanda ka, wala lang. Pangarap. Mayaman ka nga, malungkot ka naman. Pangarap. Hindi pwede, balansin natin ang buhay. There are times mag-enjoy ka rin. Yes. There are times, halimbawa, pupunta, katulad nito, next week ba yun? Next week, next week I'll be in Cebu, Bohol, and Dumaguete. Ngayon pa lang, I contacted people, para pagdating ko doon, mamamasyal ako. Pero, meron ako schedule. Ibig sabihin, sa gabi, magti-training ako. Kaya yung mga ibang oras ko, mag-enjoy naman ako.
Hindi pa may training. Gets nyo? Yun yung pagbabalanse ng buhay. Balansin mo yung buhay mo. Hindi naging TikTok ka. Oh, TikTok ng TikTok. Yung mga sige, sayo na sayo. Sayo. Butikin na. Tapos hindi na balansin yung buhay mo. Hindi ka lang makataw. TikTok na ng TikTok. Balansin mo. Wala. Ibig sabihin time management sa sarili mo. Ibig sabihin nga sa Bible, there's a time to cry, a time to laugh. Tama? May panahon na nakafocus ka, pangarap mo. Give your time to enjoy. Give your time to sleep. Yes, yeah? Ulitin ko, give your time to sleep because your body needs that. Minsan hindi ka effective. Bakit? Kulang ka sa tulog. Kaya ngayon, nandito ka. Ganyan ka. Sorry, I just have to tell that because alam nyo, nabubuhay tayo sa science. Hindi pwedeng hataw lang ng hataw. Kung attend ka ngayon, dapat kagabi, hindi ka nagpuyat. So that when you sit here, condition yung mind mo. Kasi pag hindi condition yung mind mo, kahit magbabad ka rito, walang magsisik-in. Bakit? Pagod yung mind mo. Walang magsisik-in. Kahit anong mahal ng sasakyan mo, kung hindi kondisyon yan, hindi tatakbo ng maganda yan. Gets nyo? I'm sorry to tell you this. Hindi yung hataw lang ng hataw. Balansein mo yung buhay mo. May oras yan. Sabi ko ba? Sabi sa apply mo. Alam ko rin yan. Oh, may time para kay apply, may time para sa'yo. Alam ko yan. Oh, may mga ganun-ganun pa kayo. Alam bakit ko alam? Networker din ako. I was speaking with Jansen. Ayan si Jansen, no? Tapos mga kami mo Jansen, no? Probably some of you doesn't know him, di ba? Para siyang kabuti. Nandito, mawawala. It's okay. You know why? Under siya ni Albert Jasman, Tommy. Wow. Kanina, while we were speaking, nagkwentuhan kami. Galing sa kanya. Di ba? Sila yung onliner. Oh. Out from him, sabi niya, iba pa rin yung offline. Pero, hindi ibig sabihin, wala na yung online. Mas maganda balance eh. Mas maganda dalawa skills mo. Lagi kong sinasabi, just like Manny Pacquiao, when he started his boxing career, he was southpaw. Alam mo yung southpaw? Pikit-pikit ka na, ha? Unan po ko, sa mga buhala ka. Ay, pray lang. Okay, okay. When he was starting as a boxer, southpaw, kaliwete. Tama? Okay. In the midst of his career, pumasok si Cockroach. Freddy Roach. Pumasok si Freddy Roach, tinrain siya sa right hand. O, dumating yung point in time, sabi ng mga kalaban niya, hindi namin alam kung saan nanggagaling yung suntok. Ang bakit? Left and right, delikado. Lethal weapon. Dati, kaliwa lang. So alam ng kalaban kung paano siya talunin. Alam na nila eh. Kaliwete lang eh. Eh nung kaliwat kanan na siya, hirap na sila. Lalo mabilis siya. So ibig sabihin, yung skills niya, nadagdagan. May online, may offline. Gets nyo? Ako naman, I'm not against online. I'm into it. Kasi kung hindi mag-online, di wag na tayo mag-Facebook. Gets nyo? Yun nga lang, lahat balanse. May oras ka para sa online, may oras ka para sa offline. Kung katulad nyo, di ba, bago kayo pumunta rito, minsan nandun kayo sa Robinson's Galleria. Tama? Anong ginagawa nyo doon? Picture lang sa dragon, ganon. Hindi ko alam yan, ha? Tapos masakapareho na yung profile picture doon lang sa dragon, eh, di ba? O, di ba, pag pinakita kang kakilala, anong gagawin mo? Uy, kumusta ka na? Di ba, kung hindi ka marunong sa offline, paano mo share yung business? May Facebook ka ba? Messenger tayo, usap tayo. Magkatabi lang kayo. Copy-paste. Oh. I'm sorry to tell you this, at least straight to the point ko. Hindi ko nababanggitin yung grupo. Look at this group na nakausap namin. And ask them about the marketing plan, ano yung pasikot-sikot ng company natin, yung marketing plan. No one can answer. Bakit?
Copy-paste ka lang eh. Hindi mo na-experience eh. I'm asking about the point system, no one can answer. I'm asking about the encoding, no one can answer. Doon nasisira yung essence ng network marketing. I'm sorry to tell you this. I'm not against online, pero pag sabay mong ginawa yan, mas lethal ka. Kasi kahit saan ka magpunta, dala mo yung skills mo. Yes. Just like me, yung online, pinag-aralan ko rin. Pero advantage, bakit? Saan ako magpunta? Aeroplano. Eh, wala naman internet doon. Copy-paste? Copy-paste? Ano gano'n? So pagdating sa aeroplano, anong ginagawa ko? Kinakausap ko yung katabi ko. Cebu is just one hour away by plane. So instead of sleeping, kakausapin ko yung katabi ko. I don't care kung maniniwala o hindi, importante, kinausap ko, sinare ko yung business. Kasi wala namang tag yan eh. Ako si Ernie, maniniwala sa'yo, walang ganon. You will never know who will believe you at hindi. Not unless tinry mong kausapin. Nag-gets nyo? Yes. Eh, kung ayaw niya, wala namang mawawala sa akin eh. Siya pa kang nawalan eh. Anong nawala sa kanya? Opportunity na pwede ikabago ng buhay niya. Ito yung tinatanggihan niya. Ako, ganito pa rin ang buhay ko. Masaya. Nag-gets nyo? Wala namang mawawala sa'yo when you talk to people. Minsan natatakot ka, no? Jesus Galilea, ang dami pwedeng kausapin. Takot kang lapitan, nahihiya ka, baka pagtawanan ka, baka i-reject ka. How will you know kung di mo susubukan? Tama. Ang pagkain, paano mo malalasahan kung di mo titikman? Tama. Eh sabi niya, hindi masarap eh. Sabi niya. Pero ikaw, ibang panlasa mo. Eh kung sa'yo masarap, lamunin mo na. Nagigets nyo? Yun yung mahirap sa atin eh. Magpustahan tayo, marami sa inyo hindi makagawa ng ganon. All you have to do is, open your Facebook, doon kayo kakausap. Pagdating sa labas, paano na? Pag nagbakasyon ka sa inyo, paano na? You don't know how to do the business kasi alam mo online lang. Paano pag walang internet? No. Uy, tsaka na lang kita kausapin pag may internet na, ha? Lubot sa yung lubot. Because yung ulitin ko, I'm not against online. I'm with it kasi nag-o-online din ako. When I travel, halimbawa, nandun ako sa Davao, training. Pagdating ng gabi, after my training, nasa hotel, online, kausap. O, parang ngayon, may mag-join. Ang tagal-tagal yun na, wala pang nag-join eh. Oo, ako, sila lumalapit eh. They just keep on coming. Eh, kahirap eh. From Paris. O, siya pang nangungulit sir, bibili na ako, wag muna. Totoo! Pwede mo mabasa sa inyo, wag muna. Naintindihan ko sa fisika. Ah? Eh, ikaw, pinamutol ka na, please. May tamang panahon yan. Kasi tayo parang paggawa natin sa negosyo, parang nagmamakaawa ka. Don't do that. Huwag kayong magmakaawa. If they will join, they will join. Pag matagal na hindi pa nagjo-join, go to the next person. Yes. You're just wasting your time. Kasi may mga tao hindi naman diretsahan sasabihin, ayaw ko yan. Hindi ka sasabihin ng ganun. May paligoy-ligoy, ay, saglit lang ha, may gagawin ako ha, busy ako ha. Yan yung short na sabihin na ayaw niya. Hindi niya sasabihin, uy, ayaw ko yan. Pangit ka kasi. Walang ganun. Ayun eh. Alam niyo yung pag ginawa mo yung negosyo na relax ka lang, hindi ka nagmamakaawa, hindi mo naman trabaho na mapasali ang prospect mo. Hindi mo naman trabaho na maniwala sila sa iyo. It's their job to it's their job to decide if they will join or no. Ang gawain lang natin is to share the business. It's up to them if they will join or not.
Ang problema kasi, iilan ang kinakausap mo. Damihan mo lang. Damihan mo at bilisan mo. Pag sinabi kong bilisan mo, huwag kang nakafocus sa isang tao lang. Dapat ramdam mo na kung yung taong yon may konting, maniniwala to. Dapat ramdam mo yun. Yes. Ako kasi ramdam ko na pag ang tao, naniniwala sinasabi ko, hindi. Kasi pag hindi, why am I wasting my time with one person? Go to the next. Yes. Dapat ganun tayo. Bakit ang daming pwedeng kausapin? Facebook has a billions of users. Ang dami mong prospect eh. Ako nga sa inyong online na kung talagang ako sa online, o focus ako dyan eh. Kaso hindi, offliner lang talaga ako eh. Makikipag-postahan naman ako sa iyo. Punta tayo sa Robinson's Galleria. Kahit ngayon, may mapapajoin ako. I'll try. Yan ang pag-aralan nyo. You're not convincing people. It's a matter of mindsetting. Na bakit kailangan nila itong negosyo ko. Yes. Kasi minsan alam nyo, kino-convince nyo sila eh. It's not for them to, hindi para sa'yo na mag-convince. Just show the business, bakit mo ginagawa to, at bakit kailangan sila mag-join. That's it. When they don't like it, go to the next person. Ayaw mo rin? Next. Ikaw, ayaw mo rin? Next. Ayaw mo rin? Next. Magsaya ka lang, okay lang yun. Ang bakit? Sila yung hindi mo kailangan tao. Yes. At least nababawasan na. Nauuna na. Pero sigurado ako meron at meron. Yes. Huwag ka lang matutulong. Darating at darating yan. Darating yan. Lahat kayo may right person para sa'yo. Yes. Hindi mo lang darating. Yes. Darating yan. Huwag kang magsasawang magkakain. Carlos Yulo. It took him how many years bago siya mag-gold? 12 years. Wala ka pang 12 years sa global. Ha? Si Carlos Yulo, ang daming pinagdaanan. Gets nyo? Mga allowance niya, namin naman ng nanay, di ba? Pinagdadaanan yun. Kwento nila yun. Gets nyo? Yes. Manny Pacquiao took him how many years to become world champion? Years! Years! Basahin nyo lahat yung mga nakakakuha ng mga tagumpay nila sa buhay nila. Uy! Yes. Si Sarah, ilang taon ba mo nagkaanak? Hindi mo alam. Tama? Tama. Si David, ilang taon? Ang daming oras, panahon na inantay nila. Ikaw wala ka pag isang taon sa inyo. Sarah, Gusto mo 90 na years. mag-quit. Isa, 2 taon pa lang yung iba sa inyo. Wala pang 5 taon yung iba sa inyo sa Asawa inyo. niya ba? Gusto mo na mag-quit. Sa trabaho mo, 10 taon ka na pinahirapan. Ayaw mo bang mag-quit? Tama, ang lit-lit ang sweldo, di ba? Pero araw-araw, ang aga mong bumangon para pumasok, hindi ka nag-quit. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Nescafe. Um, 1996, I decided to fire my boss in Nestle Philippines. Alam bakit? Ilang taon na ako nagtatrabaho sa Nestle. Nung ako'y na-invite kasi sa network marketing, that was June of 1996. January nung namatay yung father namin. January 9, siyempre nung nilibing na siya, wala na akong alaga. Pamili ko na lang. 1996 nung na-invite ako. Nakaupo. Yan. Naka-cross din yung legs, tsaka kamay. Ganyan. Maganyan din yung pako. When I was listening to the speakers, dami kong na-realize. Ilang company na yung pinasukan ko. From Coca-Cola Philippines, laking kumpanya, Pangasinan, Bench. Ano yung Bench? I worked there as a janitor. Dahil kumpanya na pasukan ko.
Pero na-realize ko, may nabago ba sa buhay ko? O sapat lang para mabuhay ako, para makaiwas sa kamatayan. Tama? Bakit? Kasi nakakakain ka lang eh. Pero yung pangarap mo hindi mo nakukuha. Yes. Yun yung trabaho mo. Para makaligtas sa kamatayan. Tama? Pero imagine, ano ba yung mga pangarap mo? Sasakyan? Nagkaroon ka ba? Ilang taon ka nagtatrabaho? Sariling bahay? Wala eh. That means, yung sarili mong skills, ginagamit ng amo mo para makuha nila yung pangarap nila. Napayaman mo nga yung amo mo eh. Bakit hindi mo gamitin yung sarili mong skills para payamanan ng sarili mo? Same skills! Same skills! Yung hirap mo sa trabaho mo, yun din ang hirap mo rito. Yung pagod mo sa trabaho mo, yun din ang pagod mo rito. Yung puyat mo sa trabaho mo, yun din ang puyat mo rito. Pareho lang. Pero magkaiba ng resulta. Hindi mo ba nare-realize yun? Ngayon gusto mo pang mag-quit at bumalik sa dati mong trabaho? Babalikan mo yung dating ikaw? Alam niyo dito, the moment you start to believe na pag sumali ka rito, makukuha yung pangarap mo, nagbago na nga eh. Yes. Alam niyo yung mga naririnig nyo rito, nag-umpisa ka nang magbago eh. Tama. Hindi lang material. Kasi kailangan unahin baguhin paano ka mag-isip. Yes. Yung material, madali lang yan kung nakakondisyon ito. Yes. Baka probably, marami sa inyo, hindi pa kondisyon to, kaya hindi pa makuha yung pangarap. Kondisyonin mo muna to. Are you in the right mind? Na pag nandiyan na yung pangarap mo, yung buhay mo maaayos? Baka naman sinadya ni Lord na hindi mo na ibigay. Baka mapariwara ang buhay mo. Tama. Ayusin mo muna to. The way you think. Pag kumita na ako, bigla ako sports car. Yan ang sa utak mo. Sports car, gutom naman pamilya mo. How dare you? I'm sorry ha, hindi ko sinabing masama. Inuuna mo kasi material eh. Kaya hindi mo makuha. Pagdaman ko rito, bigla ko sports car. Ipagyayabang ko rin pag may daga din. Di-display din yan. Pero hindi ka manakot mga pamilya mo. Mga sports car kagutom sila. Ako nga tinatanong ng marami, sir. Sa estado mong yan, kapatid ka pa ng may-ari. Ang galing-galing ko yung taon ka sa network marketing. Bakit ka hindi pa nag-sports car? Lalo nagtatanong, sabi ko, bakit? Nakikipagkarera ba ako? Lapit-lapit lang ng bahay ko dito. Pangalawa, mas mauna pang darating yung angkas dito. Lapit saan ko tatakbuhin. Minsan nga, nagpupunute lang talaga ako eh. Totoo. I ride Grab, I ride taxi. When I go to other places, hindi ko naman dinadala sakyan. Nag-grab ako papuntang airport. Nagta-taxi, nag-MRT. Hani ko yung sports car traffic. Late ka naman sa flight. Nakabuli mo yung plano nung kalimipat na. That make sense? Yes. Tandaan nyo, hindi ko sinabing wag. Pag kaya ng income mo, pag consistent yung income mo at kaya, go for it! Hindi kita pipigilan. Pero wag dapat nakapokus sa sports car lagi. Do you get what I mean? Baka mamaya mali yung pagkakaintindi nyo ha. Hindi ko sinabing wag. Pag kaya ng kita mo at ang consistent na yung ini-income mo, go for it! Baka mamaya kumita ka lang ng 200,000, may pang-down ka na, bili ka agad. Eh, paano pang gasolina mo? Tama. Pag-aralan nyo rin yan. Masarap may sasakyan. Masarap. Pero tingnan mo naman paano yung income mo.
Alam niyo ba alam niyo ba kung ano ang mga kumbaga sa cellphone, alam mo yung specs? Dapat sasakyan alam mo rin. Halimbawa, ilang kilometro ba ang tinatakbo ng sasakyan na kukunin mo per liter? On an average SUV, yung sa akin, it's about 10 kilometers per liter city driving. Pero pag provincial, syempre, dire-diretsong bomba, minsan 12 to 15 kilometers per liter. Pag-aralan mo. Eh kung 100 na lang ang pera mo, pagkasulinan ka, 1 litro, magkano 1 litro ngayon? 80, 70, pagkasulinan ka. O, ilang liter? 1 liter. Ilan na natakbo? 10 kilometers. Yung bahay mo, 5 kilometers away. After 10 kilometers, wala nang gasolina. Tulak ka na. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Ang sasakyan mo may maintenance. Yes. Yun ang pag-aralan mo. Ang maintenance niya mabigat. Lalo pag American car. Look at my car, yung dala ko ngayon. Chevrolet. At least meron, ikaw walang sasakyan, huwag na akong mag-pronounce paano i-pronounce yan. Alam niyo ba pag nag-change oil ako, mababang 10,000. O kung walang ano, recently I changed my tire, hindi na pwedeng isang tire lang pag nasira, yun lang papalitan mo. When you change tire, lahat. Oh, I just changed my tire, 16,500 each, 4 yan, 5 pala. May reserva. Oh, eh kung ang kamo 20 mil, na. Wala na. Talukoy ka. Yun ang pag-aaralan mo. Hindi yung sige lang, pag sinabi bumili ka. Ang tanong ko, bakit? Para makarecruit. Di ba ganyan? Para makarecruit ng marami. Nag-umpisa ka nga, wala kang sasakyan, nakarecruit ka. Tama. Hindi sa sasakyan, hindi lahat ng tao mabubulang mo sa sasakyan. It's a mindset only. Paano mo sila mapakukonvince na sumali o gawin to? Hindi sakyan. Ako nga, hindi ko ginagamit sa sakyan eh. Hindi ko nga ginagamit bahay just to speak with people. Hey! Eh paano pag nakausap mo bilyonaryo? Pakita mo yung sasakyan mo? Henry C. ang yaman-yaman, walang sports car. Manny Villar, walang sports car, yaman-yaman. Kuminsan nasisira kasi yung proper mindset natin eh. Ulitin ko, hindi ako against. Kung kaya ng income mo, go for it. Pero kung gusto mo ng sports car, humataw ka lang ngayon. Yes. Hataw ka ng hataw because you want sports car. Yes. Walang problema dyan. After 1 year, you can have your sports car. Make sure na consistent yung income mo. Tama. Mamaya, naka-sports car ka, yung income mo, wala na, pababa. Bakit? Sige, nag-enjoy ka sa sports car. Nanghataw-hataw. Kung hindi realize, mamaya, yung income mo, kapagsak na. Bakit? Hindi mo na nakafocus yung grupo mo. Nung nakuha mo yung pangarap mo, hindi mo na tinulungan yung leaders mo. Kailangan mo na sila. Dapat nga, mas lalong dumoble yung sipag mo kasi may nakaatang na mga leaders sa'yo na pinangakuan mo. Yes. Tama eh. It's a proper nurture of your mind. Marami sa atin, reklamador. Sorry ha, didiretsahin ko kayo, reklamador. Lalo saan? Sa hub! Dami. Apply na lang ang job namin. Papapapisi ang apply. Ang pahira sabi ko, kapi lang? Pagre-reklamo ka? Alam mo, apply doon sa amin? I don't know ha, I just don't. Ayaw ko magbanggit ng grupo rito ha. Isang grupo nakausap ko. Alam mo ba, apply doon sa amin sa hub? 1 meal per day lang. Totoo. O, sabi ko, ano ngayon? Kasi si apply, tinitipid kami. Hindi tinitipid. Hindi responsibilidad ni apply pakainin ka. Yes, tama.
Huwag kang magreklamo. Responsibilidad mo yan sa sarili mo. Ayaw mong magutom, kumataw ka. Wala ka ng production, talo ka pagkakainin. Ayaw mong magutom, gumawa ka ng kasalanan sa kulungan, hindi ka magugutom. May bantay ka pa. May galit ko po noon. After 10 years, 20 years, lalaya ka rin. I'm sorry, hours ha. Kailangan diretsahin ko kayo eh. Yes. Minsan hindi mo nakikita. Some of you here, may sponsor sa international. Sponsor nyo sino? OFW, hindi ka ba naaawa? Na yung ipapakain niya sa pamilya niya, sinuporta niya pa sa'yo? Tapos hindi ka hahataw? Kung ako apply nyo, ako hahataw sa inyo. Mahawa kayo, may pamilya yun. May anak yun. Tapos ikaw na relax ka, hindi kayo naman anak. Hindi kayo magkamukha, pangit ka. Hindi ka Natanong ka lang kasi. Make sense? Mga lovers? Nag-iisip ba kayo? Kailangan nyo humata para sa sarili nyo. At hindi lang yun sa pamilya nyo na iniwan nyo sa probinsya nyo. Halos lahat naman kayo dito, hindi taga rito eh. Taga Mindanao, taga Visayas, taga Norte. Ang ginagawa mo sa hub. Ang tingin mo sa hub, bahay ampunan. Eh kung ako apply mo, hindi ka karapat dapat ampunin, matakaw ka! Tulog na yung ibang kahabas mo, gising ka, bakit? Dahan-dahan ka sa